Alright, magandang buhay. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating live. So we're live streaming via Facebook and live din tayo dito sa ating Zoom. And welcome sa ating Sunday Fellowship. We do this every Sunday 8 p.m. Yan, so kung ikaw ay nandito, napadaan ka, maybe nakita mo lang sa story mo, or maybe, dumaan to sa feed mo. Pero pinaka-the best dun is yung may nagtatag sa'yo. Minention ka dyan sa ating comment section or may nag-send sa'yo ng link natin. Welcome na welcome ka dito. No? I really admire those people that has those boldness to share the word of God. And yung mga tao din na shout out dyan sa mga nagme-mention dyan sa ating comment section. Praise God sa buhay nyo. No? So this is open for everyone. No specific religion, just pure relationship with God. And ang ganda ng topic natin, nakita nyo, di ba? Heart check. Tonight is different. Hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa calling, but tonight is about the heart. Di ba? As we close February, this is the last Sunday of February. So tonight is about the heart because most conflicts hindi naman talaga logic problems, no? They are heart problems, 'di ba? Nagsisimula 'yan sa misunderstanding, and misunderstanding doesn't start in the mouth, 'di ba? It starts in assumptions. Yun. And tonight, si Joseph ang magtuturo sa atin, no, ng napakagandang story about the heart. Yan, about love. Pero before we talk about relationships, let's reset our hearts. 'Di ba? So let's have a short prayer. Lord, thank you for the people you place in our lives, Lord, even the difficult ones, kahit ang hirap nilang mahalin, Lord. And lalo-lalo na, Lord, yung mga talagang stretch ng pasensya namin, Lord. Pero all of this, you have the reason, Lord, that you place these people within us, Lord, na kami talaga ang makasama nila, Lord, because this relationship will refine us and definitely will learn from them also as well. And all of this we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. No? So of course, before we start, we always begin this with our grateful Genesis, no? Or grateful beginning. Yan, lagi natin sisimulan lagi kasi yan yung highest form of faith na pwede natin gawin, which is gratitude, no? Maraming salamat talaga, Lord, na nabibigyan tayo ng chance lagi to have this. Kasi dapat every time na sisimulan natin yung araw natin, no? Pinagpapasalamat talaga natin. So, ikaw ngayon na nakikinig, ano yung top 3 na ipinagpapasalamat mo for this week? Kindly comment down there below. 'Di ba? Kasi we'd love to read that, we'd love to pray for you, we'd love to rejoice with you as well. No, ako pinagpapasalamat ko, well, number 1, I thank God for life. I thank God for purpose. Na nandito tayo nagsasama-sama kasi hindi naman tayo magigising sa umaga kung wala na tayong purpose, 'di ba? I thank God as well for the instant miracles na ginagawa ni Lord, no? Na grabe, big or small, I recognize it as a miracle talaga. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. And I thank God for the sustenance, the provision, no? The laughter. I thank God for the laughter because this week meron ako na-attendan na isang comedy show na pwede pala yun, no? Comedy show na walang mura, comedy show na, alam mo yun, talagang matatawa ka lang. Praise God sa buhay ni na Pastor Ruther,
sina Attorney Ed and special guest si Brad Pitt. Yan. Thank you Lord sa buhay ng mga yan, no? Ang living legend. Brad Pitt. And I thank God as well for technology na nagsasama-sama tayo ngayon online, 'di ba? Kahit nasang man bansa ka ngayon, ano man ang time zone mo, or maybe you are watching this, ikaw ay team replay, 'di ba? We're available as well sa YouTube. So all of our fellowship ay recorded and you can rewind or replay it sa ating YouTube playlist. Yan. So, hindi mo to mamimiss kasi yung iba, ginagawa tayong devotion. Yung iba naman talagang pinapanood nila when they have a free time. So, praise God. And I thank God as well na nagsasama-sama tayo ngayon at yung mga laging uma-attend dito, thank you Lord sa buhay nyo, no? Na talagang gusto nyo lumalim at makarinig ng Word of God at magkaroon talaga ng relationship kay Lord, no? Thank God do sa mga taong, mga nakausap ko din this week, no? Mga yung iba total strangers, pero thank you Lord at nabibigyan tayo ng pagkakataon, di ba? Na talagang piniplace ni Lord yan sa tamang oras at sa tamang panahon, yung mga nakakausap natin. Sobrang dami kong gustong ipagpasalamat. Baka hindi tayo matapos pag hindi ako tumigil. Pero again, comment down there kung yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo, no? Kasi kapag naging habit mo yan, even yung mga maliliit na bagay na pinagpapasalamat mo na. Pero pag hindi mo napapractice yan, no? Instead nag-grateful, nagiging reklamador. Diba? Pero ayun, thank you Lord. Ayan, so practice natin yan, no? And tonight, of course, we are blessed again to receive God's Word with our napakasipag na pastor all the way from Bacolod, our spiritual mentor, spiritual father. Let's welcome Pastor Ralph Dulman. Magandang buhay, Pastor. Happy Hearts Month po sa lahat. Tonight will be a different kind of teaching. I will not be doing an expository preaching. But I will be doing a topical sermon. And I will be talking about misunderstanding in every relationship. So, ang title natin tonight will be Heart Talk. Actually, this lesson is already ginamit ko na ito in one of my invitations for this month. I have 4 invitations, 3 banquets, iba-iba. And one is a youth event. So all of those are about relationships and about Hearts Month na theme. So tonight we'll be talking about why misunderstanding happens in every relationship. Sa tingin mo, I know you have thoughts in your mind. You have, kung pwede lang mag-hands up ka dyan, siguro may sagot ka kaagad. And our answers will be maybe different, pero as we will go to the Word of God later, we will point out ano ba talaga ang root bakit nagkakaroon ng misunderstanding. So, imagine or think with me, ano ang reason or reasons why misunderstanding happens in every relationship, whether husband and wife, father and children, a family, tensions or conflicts, or friends betraying another friend, or whether it's a workplace, a church setting, sa neighborhood, sa community, whatever it is, misunderstanding happens. And there are a lot of reasons, but if you think about sa lens ng Bible, lalo na sa mag-asawa, maybe some of you nagpaplano pa lang mag-asawa, at sa meron ng asawa, this lesson for tonight will be refresher sa ating lahat, no? Whether single ka pa or meron ka ng relationship, or mag-aasawa ka pa lang or may asawa ka na, or pwedeng grandmother and grandfather ka na, may mga apo ka na. What really is the reason why there are misunderstandings? The most
masasabi nating pinaka-biblical reason bakit may misunderstanding, before I give the answer is this. I will read from Matthew chapter 1 verses 18, pababa, the birth of Jesus Christ. So I will tell the story of I will tell the story of Joseph and Mary, their love story, at ano yung pinaka-answer mamaya why misunderstanding happens in every relationship, sasagutin natin. But at first, this time, basahin muna natin. Now, Matthew chapter 1 verse 1 to chapter 1 verse 18 pababa. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, or naging fiancé si Mary at si Joseph, ang nangyari, when his mother had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Now, bakit merong before they came together? Ganito kasi yon. Sa culture ng Jew, sa mga Jewish people, pag ikakasal na, nag-agree na yung husband and wife together with their families, both of their families. Pag nagkaroon na ng betrothal, meaning final na yan, close deal na yan. Pero hindi pa sila magsasama for 6 months or 1 year kasi magkakaroon pa ng second part, and that's the wedding day. So sa kanilang culture, Jewish culture, ang betrothal or being fiancé ng husband to be and the wife to be is the final close deal. But they will not be together. They will not have sexual intimacy muna, because the second part kailangan pa ma-consummate yun, and that is the wedding after 6 months or 1 year. And when they get married, according to their culture, hindi yun 1 hour or 2 hours. It's 7 days, 1 week. And all the community, along with the families of the bride and the families of the groom, will come together. That's why ganun ka bongga ang kasal noong unang panahon. Now, betrothal, close deal na, fiancé niya na si Joseph. Nagkaroon siya ng she was found to be with a child. Pero sabi dito, Matthew chapter 1 verse 18, the child was from the Holy Spirit. Hindi yun dahil Mary was an immoral woman. No, it was not the reason. Or there's a third party. No. Mary had a child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man, unwilling to put Mary to shame, resolved to divorce her quietly. Because in their law, in their culture, if the woman or the man is unfaithful and immoral, that woman or that man will be stoned to death. That's why Joseph, even if Joseph already decided to divorce Mary, Joseph still wants to protect Mary. That's why he's planning to divorce Mary quietly. But as Joseph considered these things in his mind, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Habang si Joseph iniisip ang plano niya to divorce Mary, and decided na siyang i-divorce si Mary, the Lord spoke to Joseph through an angel and told him, huwag mong i-divorce si Mary, because ang bata ay from the Holy Spirit. Verse 21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken, by the prophet. Nangyari ito lahat to fulfill what was spoken by the prophet na nagsasabi sa Old Testament nila na scriptures. It says, and I quote, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up from sleep, okay, ito na maganda. When Joseph woke up from sleep,
he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife. But knew her not. Meaning yon, hindi siya nagkaroon ng sexual contact. Knew her not or did not have sexual intimacy with her until Mary had given birth to a son and Joseph called his name Jesus. Now, the key verse here is verse 24. Matthew chapter 1 verse 24. When Joseph woke from sleep, he obeyed God. He obeyed the command of God through an angel. And so, number one, for us to be able to overcome or avoid misunderstanding in our relationships, whether as husband and wife, or in the family setting, or in the church, in the workplace or community, it's important, number one, to hear God's voice. Kaya tayo nagkakaroon ng misunderstanding sa ating relasyon, sa kahit anong klaseng relasyon pa yan, husband and wife, children to parents. It's because we're not listening, we're not hearing and obeying the voice of God. So, today we cannot hear the voice of God literally because most of the time the Lord will use the Bible, the scriptures, to convey His message or to send His message to us. And so, in the Bible, when you say a prophet heard the call of God, or the prophet listened to the voice of God, or heard the voice of God, ang hear na word nung unang panahon sa Old Testament, ang hear sa English hear, H-E-A-R, ang hear sa Old Testament, ang meaning nun is mas malalim sa hear natin ngayon. Kasi sa atin nakinig tayo, hear na yon. Sa kanila ang hear, ang root word nun or original word nun sa Old Testament or sa Hebrew is Shema, S-H-E-M-A, meaning active listening with the intention to obey, or active listening or intentional listening that will result to action or obedience to God's voice. Yun ang Shema. Listening actively to obey God, to obey God's command. Yun ang Shema. So, most of the time, pag merong conflict, hindi na tayo nakikinig agad sa Panginoon. We don't even think about God's word. We don't even consult the scriptures or the voice of God through the scriptures. Because when we are angry, we are quick to talk back. We are quick to retaliate. We are quick to really attack the other person. But if we just listen to God instead of doing the wrong move or saying the wrong word, conflict could have been avoided if we just heard the voice of God and obey the voice of God. Again, number one, hear God's voice. And when the Bible says hear, meaning obey, hear and obey God's word. So, tonight's topic is heart talk. So, ang acrostic nito is H-E-A-R-T. H-E-A-R-T, heart. So, number one, for us to avoid or minimize miscommunication and misunderstanding in all kinds of relationships, we should be quick to listen to God's voice, to God's word, to God's will, to God's command through His word before we speak. Okay? Hear God's voice. That's number one. Number two, empathy. Put yourself into your wife's shoes. Ilagay mo sarili mo sa kausap mo. Bakit kaya siya galit? Bakit kaya siya hindi kumibo? Bakit kaya tumaas yung boses niya? Ano kaya ang reason? So put yourself in your spouse's shoes kung mag-asawa kayo. Or kung meron kang kaaway, put yourself in his shoes or enter his world. Kailangan mong intindihin saan nanggagaling ang kanyang galit, saan nanggagaling ang kanyang irritation. No? So, empathy is not just sympathizing na ang kawawa naman siya. No, talagang papasok ka sa kanyang mundo.
by understanding the reason why kaya siya nagalit. The reason why bakit siya irritable. What's the reason why hindi ka iniimikan or iniiwasan ka? So, again, this is part of hearing God's voice, obeying God's, di ba, like Joseph, instead na i-divorce niya si Mary, nakinig siya kay God through an angel's instruction na wag mong i-divorce kasi savior ng world ang kanyang dinadalang baby sa womb. Hindi yan dahil sa immoralidad or anything. It's from the Holy Spirit. So because of Joseph, hearing God's voice and obeying it, hindi na broken ang kanyang relationship with Mary. Hindi nasira ang kanilang marriage. See? Many marriages, married relationships could have been saved if we just listen to God. Again, listen to God's word and obey it. And number 2, empathy. Intindihin mo muna bakit. Saan nanggaling ang kanyang galit? Saan galing ang kanyang irritation? Saan galing ang kanyang pagiging pag-iwas sa'yo? Anong reason kaya? Ang hirap umintindi We still need discernment from the Lord and the enabling power of the Holy Spirit to do that. Kaya nga, we need self-control from the Holy Spirit kasi mabilis tayong mag-attack, mabilis tayong mag-talk back or mag-retaliate. No? Pero if the Holy Spirit is in our lives, we will have that self-control to understand first the person. That's number 2, empathy. Next, active listening. Nasabi ko na. You observe also the non-verbals. Ano bang mukha niya? Namumula ba siya? O bakit siya namumutla? Pwede niya naman namumutla sa takot or namumutla sa hiya. Napahiya kasi siya. So, observe the non-verbals kasi 50 to 55% ang non-verbals, ang itsura, ang gestures, while nagtutalk ako, while nag-uusap kayo, ang kanyang gestures is ganon, hindi nakatingin sa'yo, or nagsi-cellphone, or iba yung iniisip, no? Observe the non-gestures, or hindi mapakali, maganon-ganon, no? So, observe the non-verbals, no? Those are very important. And the tone, sabi niya, kasi pag sinabi mo, kamusta na yung problema mo, na-solve na ba? Pag sinabi niya, okay naman, hindi okay. Kasi yung tone niya, talagang makikita na kayo po, ang tone niya mahina, parang walang confidence. And listen also to the content. Last na yon, because non-verbals, 50%, tone, 35%, content, anong sinasabi? Usually 15% na yan. So base your judgment, base your parang ina-appraise mo yung kanyang non-verbals, i-base mo doon bago ka mag-react. Okay? So active listening tawag doon. And we can only do active listening actually when we have the discernment from God through the Holy Spirit. Bibigyan ka ni Lord ng wisdom to discern yung mga words na sinasabi niya kung totoo ba ito. Usually, pag meron kang discernment, even yung mga bagay na hindi niya sinasabi, maiintindihan mo. Kuwari, when people approach me to pray for them, protection, provision, good health, ganun lang palagi. You know what? Hindi ako masyado mag-focus sa content. 15% lang yun I will focus the things or the words not mentioned. Yun muna yung iintindihin ko. Kaya sabi ng isang famous jazz trumpeter na si Miles Davis, sabi niya, do not play what's there sa piyesa mo. Play what's not there. So ganun din naman, when we talk to people, wag lang yung puro words lang yung basihan mo. Even yung mga words na hindi niya sinasabi. So that's discernment from God. Active listening. HEA. Hear God's voice, empathy, active listening, connected yung empathy at yung active listening. And again, connected din yung hear God's voice. Kung di mo naintindihan ang will of God, di ka nakinig kay God, hindi mo rin maintindihan yung iba, hindi mo rin maintindihan sarili mo. Okay? Always listen first to God's instruction so that you will understand His will, you will understand yourself, your identity in the Lord, in Jesus Christ, and you will understand also other people. No? Ang problema sa atin, we're trying to... Now,
Sa mag-asawa, I will spend more time sa dito. Na-mention ko na to sa mga ibang talks ko sa inyo about marriage. No? Iba-iba ang role ng husband, iba ang role ng husband sa wife. Iba na ang role ng wife sa husband. But make sure na alam natin from the Word of God ano talaga ang role ng husband. Sabi ni Paul, ang husband, you should love your wife just as Jesus loves the church. Sa wife, sabi ng Bible, sabi ni Paul, wife, respect your husband or submit to your husband. At yung mensahe sa husband at sa wife, sabi ni Paul, submit yourself to one another as out of your reverence to Christ. Dahil may takot tayo sa Diyos, may respeto tayo sa Panginoon, we submit to God's Lordship, we also submit to one another. Meaning, respect. If the wife is called to do this, role ng babae to, respeto mo, mas magaling siya dyan. Role naman ng lalaki to, respeto din ng babae, mas magaling yung lalaki dyan. And also sa bahay, iba yung role ng magulang sa mga anak. Iba rin yung role ng mga relatives and in-laws. No? So, dapat may distinction yon. Hindi pwedeng nangingilam yung mga in-laws sa desisyon ng mag-asawa kung paano palakihin yung bata. They can only suggest that they have different roles. And ang mga parents talaga ang primary guardians ng mga bata. Pero na lang kung absent yung magulang, that's why papasok yung mga lola, lolo. So, we should recognize each one's roles. But, let me discuss more about the role of the husband and also the needs of the husband and the needs of the wife. Okay, first, according sa isang source, dalawa yung source natin. Sa isang source, ang need ng wife, number one, is love, affection. Okay? Kahit matanda na kayo, dapat you still say, I love you, or assure your wife that you love her and you will be loyal to your wife. It doesn't matter, young married couple kayo or matanda na kayo, always assure and express your love to your wife. Conversation. Gusto ng babae, usap. Mga lalaki, medyo hindi. So, trying hard dapat tayo to listen to them. Hindi naman magplastikan tayo, kundi do extra mile because the women, they love to tell stories, to narrate every detail of their lives. Tapos tayo wala tayong masyadong patience diyan. That's why we say, direct to the point. Ano ba talaga kailangan mo? Ano ba talagang punto mo? Ganon yung lalaki. But you know what? Kailangan makinig tayo. Conversation. Need ng wife yan. Honesty and openness. Once nag-start na tayo magtago-tago, may ka-chat tayong iba, hindi natin sinasabi sa ating wife, hindi na tayo open, hindi na tayo honest. Once takot tayo na i-open yung cellphone natin ng wife natin, o sabihin ng iba, hindi, privacy kasi yun, dapat nagpapaalam. You know what? Still, kung takot ka, something is wrong. May tinatago ka. Hindi ka honest, hindi ka open. Also about feelings, dapat sinasabi mo sa wife mo. Ang wife, sabihin mo rin sa husband mo, ano yung feelings mo? Open up. Huwag tayo magplastikan. Ganon din sa bahay. Sa community, sa church. Diba? Dapat open. So, financial stability. Akala ng mga husband, number one need talaga na basta mag-provide lang ako, okay na yun. No, fourth need lang yun. Ang una talaga, affection or love. And last, family support. Husband, show up in every event, especially special events or even simple dates for your wife. Be there sa graduation, sa birthday ng iyong mga anak. Okay? Need ng husband, number one, sexual responsiveness. Need ng husband yan. Number two, home management. Gusto ng husband yung bahay na maayos. Kahit tina-transfer yung lamesa, next week, nandun na naman yung lamesa. Next week, iikutin yung lamesa or iba na naman yung kurtina. Gusto namin yun. Hindi lang namin ma-express, pero dapat i-express din natin, husband. Sabihin natin, you know what, gusto kong mabango na naman yung bedsheet natin today. Salamat. See? That's called home management. Admiration. Gusto ng lalaki, ina-admire siya ng asawa niya. Kasi kung iba yung nag-cheer sa asawa niya, sa office or sa basketball, hindi mo sinasamahan, iba yung cheerleader ng husband mo. Delikado yun. And also, recreational companion. Gusto ng husband, masaya kang kasama. Vice versa. Kaya ang tanong, masaya ka bang kasama bilang spouse?
Masaya ka bang kasama? Kasi kung palagi na lang time niya sa barkada, edi meaning nun, hindi na siya masaya sa'yo. Vice versa actually ito. And attractive spouse. Kasi yung lalaki, we are visual. Mga babae, gusto nila sa tenga. Hindi sila more sa visual. Tenga. Kaya sinasabi, ina-assure sila palagi. So these are the needs. Sa ibang verse, sa source naman na iba, dito, man, number one need respect, which is biblical. Kasi sabi doon, wife, respect your husband. Number two lang yung sex dito, sa source na to. But still, it's similar. Friendship, masayang kasama. And support, trust, and approval. Dapat sabihin din natin, i-affirm din natin yung mga magandang ginagawa ng husband natin. Yung mga husband niya. The four needs of the woman dito, sa source na to, security. Secured siya sa love mo. Hindi siya yung parang nag-worry, sana ba yung asawa ko, sinong kasama niyo. Yun, secure siya. Kasi ikaw mismo, ina-assure mo siya na ikaw lang ang mahal ko. Araw-araw pipiliin kita. Yung gano'n, hindi yun pambubola, kundi dapat gano'n. Secured sila sa love natin. Non-sexual affection, kung ang lalaki, number one ang sexual responsiveness. Sa babae, non-sexual affection like holding hands, hug, akbay sa public or sa private man yan, massage, timpla ng kape, lahat ng yan non-sexual affection. Gusto nung help your marriage grow, but also there should be trust, another kind of trust between husband and wife. Talagang open kayo sa isa't isa. And you know what? When you trust God, you entrust God everything na Lord, help our marriage grow. Tandaan mo, may sinabi sa Bible, unless the Lord builds the house, those who build the house will labor in vain. Meaning, kung hindi ang Diyos ang gumawa ng marriage mo, kung hindi ang Diyos ang center ng marriage mo, then your marriage will not grow. Your marriage will not be strengthened. So again, heart check tayo. We're talking about the heart. How's your vertical connection sa Panginoon? Because every relationship will thrive when we remain connected in Christ the vine. And as we continue to remain in Christ, we also hear His voice and obey His voice. Paano natin maririnig ang Kanyang voice? Through the Word, through the Bible. That's our vertical relationship, vertical connection. How about our horizontal relationships? Ephesians 5:21, submitting to one another out of reverence for Christ. So it starts with our submission to Christ. That's why we will have a healthy marriage, husband and wife. Also, we will have a healthy relationship as parents to our children, father towards children. And sa context dito sa sinulat ni Paul sa Ephesians chapter 5 hanggang Ephesians chapter 6, na-mention din yung slaves and masters. Kasi during that time, culturally, merong mga slaves yung mga masters, yung mga mayayaman. They can afford to have slaves. But the Bible is not teaching slavery. The Bible is just explaining, describing that there are slaves na naging Christian. And their masters are not. That's why in-instruct ni Paul bilang membro ng church, kayong mga slaves, ayusin nyo yung trato nyo rin sa masters nyo. Be excellent in your work. So yun yung konteksto. Hindi prescribe, tinuturo na magkaroon ng slavery or sinasabi na okay ang slavery. Hindi yon. Sinasabi, dinescribe lang na merong slavery noon, members ng church sa Ephesus na mga slaves sila. That's why Paul wrote about them to also have that relationship with their master na magiging kapuri-puri sa Panginoon. Again, always have that heart check. Kamusta tayo? Because healthy marriage is always hearing God's word and obeying it. Empathy, active listening, recognize your role and need sa marriage, sa bahay, sa church, sa community. And last, trust is vital. So God bless you all. I hope that this teaching tonight, special lesson natin for this Hearts Month, nakatulong sa iyo. God bless you. See you next week. Grabe. Ganda ng ganda ng sharing ni Pastor Ralph about love, about our heart, 'di ba?
pamula pa lang kay Joseph, yun na pala yung example niya, no? Na akala natin, 'di ba? Nakita doon, pinaliwanag doon na akala ni Joseph ano, may third party. Hindi, joke lang. Akala niya kasi bigla na lang siya buntis, 'di ba? So during their time nga daw kapag ganon, kapag engaged na sila or betrothed na sila is maghihintay pa yun ng 6 months bago ikasal. During that time nga nakita na buntis na siya. So akala may third party. Dapat i-divorce na siya ni Joseph, pero binulungan siya ng angel, no? Pinasabi ni God na galing sa Holy Spirit 'yon, no? So iba pala talaga yung storya, no? So doon talaga nagsisimula yung misunderstanding kapag ang hilig natin mag-assume. Kapag meron ka lang isang part na nakikita pero hindi mo nakikita yung kabuuan, no? So ang ganda, no? Nabuo yung heart, 'di ba? Nakita nyo, nabuo yung heart dun sa truths natin, no? Doon pala sa number 1, hear and obey God's voice. Ang maganda doon, syempre single ako So, nasa perspective ako ng single. Pero of course, madami ka rin talaga mapupulot, no? Regardless kung may partner ka na o wala pa, no? Na number 1, dun pa lang si Joseph, nakita natin doon sa story na hindi siya reactive, no? Hindi siya reactive. Kasi sa panahon ngayon, na lalo na pag may mga nauusong mga topics, 'di ba? May mga nagte-trending na issue, ang hilig at ang bilis natin magkomento. Nako, yan talaga. Kasi ang mga Pilipino talaga marites by nature yan. No? O kaya naman keyboard warrior, panay share ng share sa Facebook, 'di ba? Pero ang galing dito si Joseph, hindi siya nag-react publicly. No? So nung nakita niya na buntis si Mary, 'di ba, hindi niya pinahiya, no? Na kung sa panahon ngayon, 'di ba, 'yun ang gawain lagi. Sige, bibidyohan kita para mag-trending ka, 'di ba? Pero si Joseph hindi, no? So nakinig siya, nagintay siya, then sumunod siya, no? Kasi doon nagsisimula kasi yung damage kapag reactive ka instead na nagre-respond ka, no? Reacting versus responding. Yung nag-assume ka na nga, so ayan na, nauna na yung nauna na yung mga action mo, 'di ba? Pinahiya mo na, ipinost mo na, no? Ginawa mong barangay si Facebook, ginawa mong sumbungan, no? Lahat na lang na nangyari sa buhay mo, nilalagay mo diyan, 'di ba? Sina-shoutout mo pa kapag may kaaway ka. So we react, we post, at nagko-conclude ka agad without asking God first. Yun talaga we need to pray first. Dapat yun lagi ang default natin, no? Na every time na may mangyayari, 'di ba, you ask God first. Paano kaya ako magre-respond dito? Ano kaya ang tinuturo sa akin ni Lord dito? Kasi ganun din when it comes to business. Kasi parang may rin yan parang marriage din yan. No, kasi leadership din yan when it comes to marriage, 'di ba? Na kapag nag-react ka emotionally, it destroys trust. So kailangan talaga may discernment kasi yun talaga yung magbi-build ng stability mo. Kaya you ask yourself, kapag may conflict na nangyayari sa buhay mo o kaya nangyayari sa paligid, anong ginagawa mo? Ikaw ba yung taong nagre-react muna? O ikaw yung taong nagdadasal muna? Do you react first or do you pray first? Kaya ang takeaway ko dito, silence with God prevents noise with people. Kasi kapag at peace ka kay Lord, wala yung mga chismis sa labas at kung ano-anong paninira, bad news or what. Hindi ka masyado maapektuhan yan kasi at peace ka kay Lord, no? Number 2, no? So, from H, letter E, empathy. Wow. Empathy. Dito sa part na to, 'di ba? So, doon tayo sa part na no hindi nag-react si Joseph
Kaya sabi niya, nung nalaman niya na buntis si Mary, hindi niya pa alam na galing sa Holy Spirit, galing kay Lord yun, di ba? Anong sabi niya? I-divorce ko si Mary quietly. Galing, no? Napaka-detailed ng story nung binasa natin verse kanina. Joseph chose to divorce Mary quietly. So, nandun pa rin siya sa part na iniisip niya pa rin yung part ni Mary, no? Na pinoprotektahan niya pa rin yung dignidad, 'di ba, ni Mary, kahit masakit para sa kanya na, bakit ganun? Kasi nga hindi niya pa alam 'di ba? Kasi yun nga kapag nasasaktan ka, doon ka nagiging selfish. And that's human nature. 'Di ba? Na kapag feeling mo ikaw yung dehado, feeling mo naaagrabyado ka, nagiging makasarili tayo. 'Di ba? Kaya kapag may empathy, pag na-unlock mo to, skill to itong attitude na to, kapag nagkaroon ka nitong empathy na to, matured ka. Di ba? It requires maturity kasi para ma-practice mo tong empathy na to, na nilalagay mo yung sarili mo sa sa posisyon ng iba. Di ba? Kasi ganun sa business Di ba? Great leaders do not embarrass people publicly. Kino-correct nila yan privately. Kasi nga, may mga reputasyon niyang pinoprotektahan. Diba? Kumbaga, tanong mo sa sarili mo na kapag merong conflict, do you protect the relationship? Or ma-pride ka? Dine-defend mo yung ego mo na lang. Kaya takeaway ko dito, empathy preserves what anger can destroy. Kasi nga, again, pag galit ka, feeling mo, ikaw yung talo, di ba? Makasarili ka. Gusto mo, hindi, dapat ganito siya, dapat pa. Yan na. Emosyon yan Di ba? Then letter A, active listening with discernment. Nako, grabe, no? So, kita mo, si Joseph, nung kahit masakit, nung una na hindi niya pa alam, di ba? Kinonsider niya talaga. Kinonsider niya yung mga nangyari. 'Di ba? Hindi siya nagmadali, hindi siya nagpadalos-dalos, 'di ba? Kumbaga, kita mo itinulog niya pa nga kaya nga nag-speak pa sa kanya si Holy Spirit dun sa panaginip niya. Kasi listening, hindi yan yung nag-iintay ka ng turn mo para magsalita. Listening is seeking to understand. No, kasi parang feeling mo listening is about ako naman. Tapos ka na, 'di ba? Ako naman ako naman. Hindi, 'di ba? Magkaiba 'yun na parang nag-iintay ka lang na ang dami niya sinabi pero hindi na pumapasok sa iyo kasi galit ka nga 'di ba? Tapos ka na? Tapos na, 'di ba? Parang para sa iyo, sige, ang dami mong excuse, 'di ba? Ang dami mong dahilan. Puro ganoon, hindi ka nakikinig sa totoo lang. Pero ang tunay na pakikinig is gusto mong yun ang totoong pakikinig. 'Di ba? Kasi again, parang business lang din 'yan, no? Or in life, many partnerships, no? Not just in business, even relationship, friendship, romantic relationship. All of those are partnerships. And most of them nagfe-fail or nasisira not because of vision, kasi again, I'm sure most of them hindi pala. Madami pala ngayon papel na lang daw ang marriage, 'di ba? Pero I say to you, when you start a relationship, you begin with the end in mind. 'Di ba? Na halimbawa, bakit mo liligawan? Bakit kayo magiging boyfriend, girlfriend? Of course, you want to marry that person. 'Di ba? Hindi pwedeng ganto na lang tayo, live-in na lang. Hindi pwede. Again, ano yung nauna? Hear and obey. Kasama sa pag-o-obey ang marriage. 'Di ba? Hindi yan papel na lang. 'Di ba? So, again, you begin with the end in mind. 'Di ba? Nanligaw ka, kaya mo gusto siya, kasi gusto mo pakasalan. 'Di ba? Sa panahon ngayon na puro situationship, 'di ba? Puro live-in, puro, alam mo 'yun? Again, you go against the flow. That's not the way of God. That's the way of the world. O sasabihin naman ng iba, 2026 na.
Again, God is the same. Yesterday, today, and forever. Hindi mo pwedeng sabihin yung mga ganong rason. Kasi again, makamundo yan eh. 'Di ba? So going back, again, many partnerships fail not because of vision, but because of miscommunication. 'Di ba? Hindi nag-uusap. So, tanong mo sa sarili mo, when was the last time na talagang nakinig ka? Ngayon, nalaman mo na eh. Ayun pala yung tunay na pakikinig, kailangan iniintindi. 'Di ba? Yung iba kasi nakikinig, pasok dito, labas sa kabila eh. 'Di ba? So when was the last time you truly listened without, alam mo yun, kasi minsan nakikinig ka pero nakahanda na yung sagot mo. Alam mo yun? Nakikinig ka, ang daming dahilan nito, ang dami pa sinasabi, hintayin mo. Ako naman, alam mo yun, may rebuttal ka lagi eh. Lagi ka may sagot. So when was the last time you truly listened without preparing na may bala ka na rebuttal? 'Di ba? Again, understanding reduces misunderstanding. 'Di ba? And letter R, 'di ba? Recognize each other's needs and roles. Again, I'm speaking sa perspective ng single. Pero again, applicable kasi talaga 'to eh. Whether may partner ka, whether sa businessman, 'di ba? Again, partnerships, ang daming sakop niyan. 'Di ba? Masingit ko lang, no? Ang galing nga eh, kasi there are 4 kinds of love daw. 'Di ba? And sa Bible, kapag sinabi nating na yung love na yon, kasi 'di ba may friendly love, may family love, 'di ba? Basta madami yun, mga Greek yun eh. Then lastly is yung agape love. Alam nyo ba, mapagsasama-sama mo lang. Kasi di ba may love na pang kaibigan, may love na pang pamilya, no? Yung, alam mo yun, may love na pang romantic. Pero meron daw isang love. Kasi pag ganon, di ba hindi naman pwede kaibigan mo, nagiging friend, mo siya, romantic love, no? Pero alam nyo ba, yung pang-apat na love, dun mo lang daw mapagsasama-sama yung tatlo. Galing, no? Which is yung agape love, no? So, nakaka-bless lang na. And saan mo yan matatagpuan? Through marriage. Di ba? Kasi magiging kaibigan mo yan. Magiging parang kapamilya mo yan. Then, also, yun din yung magiging romantic love mo. Kasi nga partner mo siya. No? So, yun. Nasingit ko lang. Pero, ang galing nang kasi when we recognize each other's needs and roles, di ba? Halimbawa, si Joseph, inaccept niya eh. Di ba? Inaccept niya na yun talaga yung role niya. No? Yun talaga yung role niya na dun sa plano ni God, 'di ba? Na magkaroon na siya yung magiging partner ni Mary, 'di ba? Kasi kapag hindi malinaw yung role natin, halimbawa hindi nilinaw ni God, 'di ba? Na so si Joseph mag-iisip na lang talaga, may nakabuntis kay Mary, 'di ba? Pero ang galing, no, kapag malinaw talaga yung role mo, alam mo kung ano talaga yung gagawin mo. Kasi doon naman nagsisimula ang conflict eh. Kapag hindi malinaw ano yung role mo. 'Di ba kaya nga kanina iniisa-isa ni pastor eh, 'di ba? Ano ba talagang role mo? No? So sa part ng mag-asawa, 'di ba? So ang galing no? Kasi diyan din nagsisimula kasi yung yung root ng pride, 'di ba? Na alam mo yun, ay hindi ko naman trabaho yan eh. Ayan, di ba? Mga ganun eh. Kapag hindi malinaw yung role, may mga ganun, no? Na pumapasok yung pride, nire-resist mo ngayon yung responsibility. Di ba? Kumbaga in business and family, kailangan maliwanag yung role mo para maiwasan yung pagkakagulo. So, you ask yourself, are you resisting a role God is asking you to step into? Baka may sinasabi sa'yo si Lord, di ba? Na ito yung role mo. Kaso, hindi mo fino-fulfill pa. Hindi mo pa ino-obey. Di ba? Again, clarity, it creates harmony. Di ba? And lastly, sa heart, letter T, trust. Trust is vital. Di ba? So, nung sinabi sa kanya ni God na galing sa Holy Spirit yun, and papangalanan mo siyang Emmanuel or Jesus. So Joseph trusted God's message. Pinakasalan niya pa rin si Mary.
'Di ba? And hindi sila nagkaroon ng sexual intimacy until pinanganak si Jesus. 'Di ba? So, nagtiwala si Joseph sa message ni God. Kahit parang pag pinakinggan mo, parang imposible eh. 'Di ba? Parang totoo ba? Legit ba 'yun? Nabuntis siya pero walang 'di ba? Kaya nga virgin mother, 'di ba? Pero yun eh. That's trust. 'Di ba? That's trust. You're choosing faith over suspicion. Naniniwala ka. Kahit hindi mo naiintindihan, hindi mo nakikita. 'Di ba? Mas nangingiba. Yes, nagdududa normal. Pero nangingibabaw yung paniniwala mo kaysa sa duda. 'Di ba? Kasi of course normal tao tayo eh. Magdududa ka pero mas nangingibabaw yung faith mo kaysa sa duda mo. Kasi without trust, no team survives. Without trust, no marriage ang magaganap or magta-thrive. Di ba dyan naman nagsisimula yan? O di ba halimbawa ng babae, pinatawad. O from then on, wala na, sira na. Bakit? Kahit pinatawad, kahit pinalagpas, nasira na yung tiwala eh. Lagi ka na nagdududa sa kagaling. Di ba? Mga ganun, di ba? So, napahalaga ng trust. Kasi pag yung trust ang nasira sa buhay mo, di ba? This time, you ask yourself, are you willing to rebuild it? Na kapag nasira ulit ang tiwala mo sa buhay, willing ka ba i-rebuild yan? Pero this time, kasama mo na si Lord. Rebuild it God's way. Because trust is the glue. Yan yung pandikit. Yan yung rugby. Diba? Yan yung glue sa mga talaga nagtatagal na relationship. So to wrap this up, again, misunderstanding is inevitable. Hindi siya maiiwasan. Kaya nga sa mga partners na minimit ko, sabi ko darating yung part na yan. Magkakaroon tayo ng misunderstanding. Because it's a relationship. Diba? Pero sabi ko nga, pag dumating yung part na yun, I want you to remember na hindi kami ang kalaban mo. Diba? In fact, kami ang number 1 mong kakampi. So misunderstanding, di maiwasan yan. But, distraction is optional. Lagi mong piliin paayos, huwag pasira. Di ba? Lagi mong piliin yung paayos. If you hear God, if you practice empathy, if you truly listen, and talagang ginagawa mo at ginagampanan mo yung role mo, if you choose trust, mabubuo ulit yung relationship na yan. Maaayos yan. So tonight is heart talk because God is more concerned with your heart more than your argument. So maybe tonight, may na-realize ka and ikaw sa sarili mo, pilit mong inaayos yung relationship na yan na meron ka. Pero yung heart mo, hindi pa pala talaga fully surrendered kay God. Kasi bago ayusin yan ni God, bago niya i-restore yung relationship, yung connection, ang una niyang inaayos is yung puso natin. If you want that restoration tonight, habang nakikinig ka, nagkakaroon ka ng personal conviction. Ako, gusto ko lang masingit to I'm really sad. Nalulungkot ako. Kasi parang ginagawa na lang nating meme yung pinag-resign ako ni Lord. If you're someone na talagang lumalalim ka kay Lord, that's what you call personal conviction. It's not something na pwede mong gawing joke. It's not something na pwede mong i-share at pinagtatawanan mo na lang. Kasi kanya-kanya tayo ng conviction. Again, gusto ko lang isingit kasi nalulungkot ako na parang ginagawa nating joke si Lord every time na
dumadaan yun sa feed mo. Again, kaya tayo nagkakaroon ng ganito every Sunday. Because that's your relationship to know Jesus, to know God more. Sa dami ng napapanood mo, na kanya-kanyang panig, kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang opinyon. Sana ikaw yung taong mas nare-recognize mo si Lord. Na instead na nakikipag-away at nakikisawsaw ka sa mga ganong issue, mas mag-focus ka sa sarili mo. Mas mag-focus ka sa relationship mo sa Kanya. Again, personal convictions. Maririnig at mararanasan at mararamdaman mo yun kapag nagkaroon ka din ng tunay na relationship kay Lord. So again, if you're that someone na nakikinig ngayon, na na-realize mo, no, na ganun din, no, na parang, oo nga, ako yun, Lord. Tinamaan ka. Again, that's not me speaking. That's God. That's the Holy Spirit speaking into you right now. Ginamit lang ako. Ginamit lang yung bibig ko. No? Di ko naman alam ang pinagdadaanan ng bawat isa dito at ng mga nakikinig dito. Pero kung ikaw yung tao na parang nakarelate ka, na parang ako yun, bakit parang may CCTV si Sir Lawrence dito sa bahay namin? Ba't niya alam yun? Diba? If you're that someone na may na-realize ka, or ikaw yung tao na parang pilit mong inaayos yung relationship mo. And again, hindi ka pa fully surrendered kay Lord. Again, God restores connections but He restores the heart. Yung heart muna. So if you want that restoration tonight, kindly close your eyes and pray this prayer with me. Because all you have to do is have that genuine faith, childlike faith, no? Parang bata, na this time, gusto mo nang tanggapin si Lord sa buhay mo with all your heart. Na alam mo, wala nang iba na pwedeng makaintindi, walang ibang pwedeng makapagligtas sa'yo, kundi si Jesus Christ. So if you're that someone, can you boldly raise your hand? Or comment down there, Jesus, no? Para lang malaman ko na may mga tao dito na gustong tanggapin si Lord. No? And pray this prayer with me. Again, walang magical sa pagtataas ng kamay. Pero it's a sign of surrender. No? It's an act of humility. Na wala kang dapat ipagyabang, wala kang dapat itago kay Lord. Kasi gusto mo na isuko sa Kanya. Diba? So, pray this prayer with me. Just repeat after me. Lord Jesus, I surrender my heart to you. Patawarin mo ko sa pride ko, sa yabang ko, sa galit ko, at sa pagiging selfish ko. Lord, turuan mo ko this time na marinig ka. Lord, turuan mo ko this time na magmahal ng totoo. Lord, turuan mo ko this time na magtiwala sa iyo at sa iyo lamang. Lord, naniniwala ako na namatay ka at nabuhay ka muli nung 3 araw. At this time, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord, restore my heart. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise God. So if you prayed that prayer tonight, message mo ko. No? Message us. We'd love to walk with you. That's why I love to pray for you guys. No? So let me release a prayer of blessing to everyone. Lord, maraming salamat po sa mga tao nakikinig ngayon. Lord, I know na hindi aksidente yung mga taong nandito ngayon, kaya pinagpapasalamat ko, Lord, yung mga nakikinig dito. Lord, heal their relationships, Lord. Heal our relationships, Lord. Lord, heal their pride, Lord. Heal our pride, Lord. Lord, heal broken communications, Lord. Yung mga bagay na hindi na namin
kinakamusta o yung mga tao hindi na namin kinakausap, Lord. Lord, saglit lang naman ang buhay namin dito, Lord. Sana mas mamuhay kami ng may pagmamahal katulad ng pagmamahal mo talaga. Sabi mo nga, kung magpapatawad man kami, we do it 70 times, 7 times, Lord. Kumbaga kung ikaw nga pinapatawad mo kami, kahit anong mga kasalanan namin, anong karapatan namin para hindi magpatawad, Lord. Lord, give us discernment, Lord, before reaction, Lord, na mas mag-respond kami. Na Lord, mas this time, mas pakinggan ka namin, Lord, na hindi na kami nakikisaw-saw, Lord, sa opinion, Lord. Kasi yun ang gawa ng kaaway. That's why I rebuke the works of the enemy, Lord. Hindi na namin pakikinggan dahil yun ang gusto ng kaaway, Lord. Pagbuklod-buklodin kami, Lord. Pag-away-awayin kami. Pagchismisan namin. Lord, sabi mo, you hate the sin, but you love the sinner. Sana ganun din kami, Lord. Na more than ng mga issues na mga nagaganap sa paligid namin, ng mga trending, Lord. Sana hindi ka namin gawing katatawanan, hindi ka namin gawing joke, Lord. Lord, give us empathy before accusation, Lord. Anong karapatan namin, Lord, na man-judge ng iba, na hindi kami naman din hindi malinis at kami rin ay madumi, Lord. Pero by your grace, Lord, maraming salamat. By your grace, na tinanggap mo kami at ikaw ang nagligtas sa amin, Lord. Lord, turuan mo kami, Lord, na mas magtiwala kaysa magsuspecha, Lord. Lord, let our hearts reflect yours. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance to all of you and give you peace that surpasses all understanding, abundance, providence, and sustenance. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. God bless you, everyone, and see you next Sunday.